Ang insidenteng ito ay nangyari sa may San Simon sa Pampanga. Ako nga pala si Dizer at ito ang kwento tungkol sa miracle drug. Di kalayuan sa may bayan ay may isang maliit na butika. Kadalasan ay makikita mong mahaba ang pila dito at mukhang maraming parokyano. Sa pagkakaalam ko, pagmamay-ari daw ito ng isang doktora na nagretiro na at nagdesisyon na lamang na magtayo ng maliit na butika upang gawin iyong pangunahing pagkukunan ng kanilang gastusin. Katapat nun ang isang mas malaki at kilalang butika pero mapapansing mas sikat talaga yung maliit na butikang iyon. Ewan pero kahit nga sina mama, papa at lalong-lalo na si lola ay loyal sa butikang iyon. Kilala raw kasi nila na mabisa ang gamot na ibinebenta nila dun. Bukod pa sa sigurado ka na daw sa kalidad ng gamot, sinasabing may ibinebenta rin silang gamot na kung tawagin ay miracle drug. Ang gamot na iyon ay pinaniniwala ang makakagamot ng iba't ibang mga sakit. Bukod pa rito, binebenta nila ang miracle drug sa mas mababang halaga. Kung tutuusin ay mas mura pa nga iyon sa pangkaraniwang gamot sa ubo o lagnat. Malimit na nagbabantay doon ang doktora. Minsan kapag wala sa kanyang pribadong klinika, ang kanyang anak ang tumutulong din dito sa pagtitinda. Ang pamilya nila ay kilala na sa lugar namin at talaga namang karespe-respeto. Minsan ay nagreklamo si lola na masakit ang kanyang tiyan. Dinala namin siya sa ospital at lumabas sa findings na may amoebiasis si lola. Niresetahan siya ng iba't ibang gamot na mabibili daw sa butika ng ospital. Pwedeng sa labas na namin bibilhin, Dok? Paalam ni lola habang nakaratay pa rin sa higaan ng ospital. Sa tono ng pagsasalita ni lola, sigurado akong doon na naman kami uutusang mamili ng gamot sa butika nila doktora. Wala namang masama doon, lalo na at matagal na rin naman kaming suki nila. Sinuri ni lola ang mga nakaresetang gamot. Nagreklamo siya sa dami ng gamot na nakalista, samantalang pa ay simpleng sakit lamang daw ang kanyang nararamdaman. Napakarami namang gamot. Bilhin mo na lang kay doktora yung miracle drug. Sigurado, mga ilang inuman lang nun ayos na ako. Sa mukha ni lola alam kong kampanteng-kampante talaga siya. Lalo kung ang pag-uusapan ay ang bisa ng gamot na yun. Nagmamadali akong nilisan ng ospital at pumunta sa butika dahil alam kong mahaba-haba na naman ang pila doon. Kaya't sa kagustuhan kong makabalik agad ay agad na rin akong nagtungo doon. Ilang minuto pa ay narating ko na ang butika at gaya ng inaasahan, napakahaba talaga ng pila. Inabot nga ako ng kulang-kulang 20 minuto bago ako nakabili ng gamot. Pagtapat ko sa counter ng butika, bumati sa akin ang katulong ni doktora. 3 miracle drug nga raw ho. Sabi ko sa isang babae na agad pumunta kay doktora na nakaupo malapit sa kahadiyero. Iniabot ni doktora ang 3 kapsula ng gamot. Wala ka namang mapapansing kakaiba sa gamot na iyon dahil kapares din iyon ng hugis at kulay ng ibang gamot. Siguro ay nasa isip lamang ng ibang tao kung bakit sila gumagaling ng agaran dahil sa gamot na ito. Wala rin namang nakasulat na miracle drug yun. Plano ko nga sanang babasahin para malaman kung saan talaga ang gamot na yun. Mahirap na at baka lang kasi lalong lumala ang sakit ni lola. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang bagay na iyon at sa tingin ko ay hindi naman magbibigay si doktora ng gamot na maaaring ikasira ng kanyang karera. Maya-maya pa ay narating ko na ang ospital. Nakita ko na namimilipit pa rin si lola sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Agad kong binigay sa kanya ang gamot na binili ko. Lingid sa aking kaalaman, nakita pala iyon ng doktor sa ospital. Biglang nagtanong yung doktor
subalit nakangiti naman. "Lola, ano yung ininom nyo?" Pero patay mali siya naman si Lola at natatakot din na pagalitan siya ng doktor. "Yung nireseta niyo ho sa akin." Sabay iwas ng kanyang paningin sa doktor. Halatang halata na nagtaka yung doktor sa sinagot ni Lola. Kung kaya't pagpapatuloy nito, "Parang hindi ko naman ho yata kilala yung gamot na ininom niyo eh." At hindi na siya pinansin ni Lola. Umarte na lamang si Lola na dumadaing sa sakit ng kanyang tiyan sa halip na magsasagot pa sa madaming tanong ng doktor na yun. Makalipas ang 1 oras ay mapapansin mong malaki ang ipinagbago ni Lola. Hindi na siya namimilipit sa sakit ng tiyan. Nagugutom na raw siya at gusto niya nang makakain. Pinuntahan ko ang doktor at sinabi ang kalagayan ng aking lola. "Dok, nagugutom daw po si Lola. Pwede na ba siyang kumain?" Tanong ko. Tila may bakas ng pagkagulat sa mukha ng doktor at hindi niya yata inaasahan ang agarang paggaling ni Lola. "Maayos na yung lola mo?" Gulat na tanong niya. "Parang okay na ho siya eh." Maikli kong sagot. Sa halip na sagutin ng doktor ang tanong ko kanina, ay agad niya pinuntahan si Lola upang tignan at kumpirmahin ang kalagayan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang kaninang matandang namimilipit sa sakit ay nakaupo na sa kama ng ospital. Sabi pa nga ni Lola, "Dok, pwede na ho yata akong umuwi no?" Masigla pero tonong naiinip. Inasikaso na nga ng doktor na iyon ang mga kakailanganin ni Lola para ma-discharge. Ako na rin ang pumunta sa kahera para magbayad. Bago ako bumalik kay Lola ay pinuntahan ko ang doktor para magpasalamat. "Dok, salamat ho sa pagtingin niyo sa Lola ko ha." Paalis na sana ako matapos kong sabihin iyon pero pinigilan niya ako. Pang-uusisa niya, "Ano ba yung pinainom mo kanina sa lola mo?" Nagkatitigan kami ng ilang segundo. Sa tingin ko naman ay hindi masamang sagutin ko ang tanong na iyon dahil galing rin naman ang gamot sa isang doktor na kagaya niya. "Miracle drug daw po yun eh. Galing po yun doon sa may butikang maliit malapit sa may bayan." "May sample ka pa?" Tanong nito at agad ko namang iniabot ang isa sa 2 gamot na natira. Ang isa na may tinabi ko para kung sakali muling sumpungin ng sakit sa tiyan si Lola. Matapos iyon ay pinuntahan ko na si Lola. Inayos ko ang kanyang gamit at umuwi na kami. Lumipas pa nga ang ilang araw at wala namang pagsumpong na nangyari pa kay Lola. Tila napaka-epektibo talaga ng gamot na iyon. Tulad ng nakagawian, madalas kaming sabay-sabay na nanonood ng balita habang inaabangan ang paboritong teleserye nila Lola. Hanggang sa maya-maya'y nagulat kami sa pag-flash ng isang report. Nakita namin si Doktora at ang kanyang anak na inaresto. Sabi sa headline, "Isang doktora at anak niyang aborsyonista nagbebenta ng gamot na gawa sa pinulbos na fetus." Wala sa amin na nakapagsalita sa natunghayang balitang iyon. Napag-alaman ng mga otoridad na ang laman ng miracle drug ay ang pinulbos na fetus na galing sa anak niyang aborsyonista. Pinatutuyo daw nila ang fetus sa pamamagitan ng isang microwave at kapag tuyo na ay sa kanila pupulbusin. Hahaluan din daw ng ilang herbal at gagawin ng miracle drug. Mukhang ang doktor na pinagbigyan ko ng gamot ang nakaalam na gawa iyon sa fetus. Nagulat naman ako sa sunod na sinabi ni Lola.
Ano ba naman ngayon kung pulbos ng fetus yun? Sa totoo naman ay nakakagaling at nakakagamot. Wala namang magagawa pa sa fetus na yun. Pero tayo mga buhay pa na kailangan ng mas murang gamot, kailangan natin ng ganoong gamot. Kasi odang gawa iyon sa fetus o sa kung ano pa man. Basta importante ay nakakagamot. Mas gusto kasi nila ang kumita ng malaking pera at matagalan na gamot ang ibigay sa atin. Sa tingin nyo ba, wala pang gamot sa kanser? Meron na yan. Pero mas kikita sila kung ang paggamot ay tatagal ng ilang taon kumpara sa isang araw na inuman lang ng gamot. Paalala sa lahat ng ating mga tigapakinig. Ang miracle drug na gawa sa pinulbos na fetus ay hindi siguradong nakakagamot ng kahit anong sakit. Pero totoo pong malaki ang demand sa gamot na iyon, lalong-lalo na sa China. Ayon sa balita, ang mga gumagawa nito ay merong kontak sa mga ospital kung saan merong madalas namamatay na mga bata. Meron din nagsabi na ang mga bata ay nanggaling sa dying room sa isang lugar sa China kung saan hinahayaang mamamatay ang mga bata na galing sa mga pamilyang naabot na ang limit ng bilang ng kanilang anak. Ang gamot na ito ay ipinagbabawal na ngunit ini-smuggle pa rin sa iba't ibang bansa. Kilala na ang China sa iba't ibang alternatibong medisina. Maaaring lingid sa kaalaman ng karamihan sa ating mga tigapakinig na kumakain ang iba sa kanila ng human placenta dahil naniniwala sila na gaganda ang sirkulasyon ng kanilang dugo sa katawan. Okay class, ngayong araw na ito ay matututo tayong gumawa ng manika mula sa mga bagay na makikita lamang natin sa loob ng bahay. Wika ni Binibining Heidi Santos sa kanyang mga estudyante. Si Binibining Heidi Santos ay isang teacher sa home economics. Matagal na rin siyang nagtuturo sa mataas na paaralan ng Eulogio San Agustin. Ang hawak niya ay second year students kung saan tinuturuan niya mga ito na magluto, manahi at kung ano-ano pang gawaing bahay na maaaring mapagkakitaan. Isa-isang iniabot ni Binibining Santos sa mga gagamitin sa paggawa ng manika sa kanyang mga estudyante. Naroon ang ilang lumang tela, mga piraso ng botones, bulak at mga makakapal na sinulid na may iba't iba pang kulay. Hindi ito ang unang beses na magtuturo si Binibining Santos sa kanyang mga estudyante sa kung paano gumawa ng manika. Ang mga dati niya ring estudyante ay tinuruan niya na ring gumawa nun. Bukod pa roon, bago pa siya naging guro ay dati siyang gumagawa ng mga manika upang ibenta. Naging kasiyahan niya na ang gumawa ng mga manika at ngayon nga na ipapasa na niya ang kanyang hilig sa paggawa nito sa kanyang mga estudyante pati na rin sa kanyang maliliit na anak. Okay, una class ay gagawa muna tayo ng pattern. Depende sa inyo kung anong klaseng manika ang gusto ninyong gawin ha. At binibigyan niya rin ng kalayaan ng kanyang mga estudyante na gawin ang gusto nilang gawin kahit na medyo malayo iyon sa estilo ng kanyang paggawa. Nang magsimula ng magamay ng mga estudyante ang paggawa ay hinahayaan na lamang niya mga ito. Nais niyang makita ang pagiging malikhain ng kanyang mga estudyante. Siya naman ay nagsimula na ring gawin ang sarili niyang manika. Hindi niya tuloy na malayan agad na malapit na palang matapos ang 40 minuto ng kanilang klase. Narinig niya na lamang ang tunog ng bell, hudyat na kailangan ng lumipat ang mga estudyante sa iba pa nilang klase. Ngunit bago pa nakaalis ang mga estudyante, ay lumapit si Jovi sa kanya upang magtanong. Ma'am, pwede po ba kami gumamit ng iba pang bagay aside po dun sa mga pre-provide niyong gamit? At natuwa naman si Miss Heidi sa tanong ni Jovi.
Halata kasing interesado ito sa paggawa ng manika katulad niya. Kung kaya't, oo naman, basta't pwede nyo namang gawin at gamitin kahit na anong mga lumang bagay kung ikakaganda ba yun ng gagawin mong manika eh. Tuwang-tuwa si Jovi matapos marinig ang bagay na iyon sa kanilang guro. Kadidismiss pa lamang nila ngunit hindi na siya makapaghintay na muli nilang magawa ang manika nila kinabukasan. Pinapaiwan sa kwarto ng HE ang mga manika para masigurado din ni Binibining Santos na hindi ang mga magulang ng kanyang estudyante ang gumagawa ng kanilang proyekto. Ganun na nga din ang nangyari kinabukasan. Nagdala ng iba pang gamit si Jovi tulad ng mga pares ng mata ng kanyang lumang manika, sapatos at mga kakaibang tela na gagamitin niya para sa damit nito. Sa bawat paglipas ng araw, napapansin ng mga kaklase ni Jovi ang unti-unting pagganda ng kanyang nililikhang manika. "Wow! Ang galing mo naman!" pansin ng isa. "Mukhang mas maganda pa ang gawa mo kaysa sa gawa ni Mami." Pagbibiro naman ng isa pa niyang kaklase. Hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ni Binibining Heidi ang sinabing iyon ng isa niyang mag-aaral. Kunwari ngumiti siya pero deep inside, banas na banas siya at hindi siya papayag na may isang taong humigit sa kanyang paggawa ng manika. Lalo na at isang estudyante pa lamang ito. Natapos ang araw na iyon at muli ay iniwan ng mga estudyante ang kanilang mga manika sa kwarto. Tinignan ni Binibining Santos ang mga gawa ng kanyang estudyante at kahit walang pangalan, alam na niya agad kung aling manika ang gawa ni Jovi. May sombrero pa iyon na gawa sa hinabing papel at inilubog sa varnish at ang paraan ng pagkakatahi talaga nito ay malinis. Matapos iyon titigan, "Humanda ka at makikita talaga niya to bukas," mahinang sabi ng guro. Kinabukasan, pagpasok ng mga estudyante ay nagulat sila sa manikang nasa mesa ng kanilang guro. Mas malaki iyon kumpara sa unang gawa ng kanilang guro. Ang mukha nito ay hindi simpleng tela lamang na ginawa o nilagyan ng mga palaman na bulak, kundi isang hinulmang plastik. Ganon din ang mga kamay at paa nito. Pinuri naman ng kanyang klase ang nakitang ginawa ng guro na manika. Sabi pa nga ng ilan, mamahalin daw ang manikang iyon. Natutuwa si Binibining Santos sa mga papuring natatanggap mula sa kanyang mga estudyante. Ngunit sandali lamang ang tagumpay na iyon. Nabaling na naman sa manika ni Jovi ang lahat. Makaraang pinturahan na ni Jovi ang katawan ng manika na parang kulay balat ng tao. Nakahanda na rin ang damit na isusuot niya rito. "Grabe ah! Para kayo nagpapaligsahan ni Ma'am sa pagandahan ng manika." Pansin ng isang estudyante. Lihim na kinuyos ni Binibining Santos ang kanyang mga kamao na parang nanggigigil na sa ginagawa ni Jovi. Hindi niya inakalang mas gagandahan pa nito ang kanyang gawa at tila wala yatang katapusan ng bata sa kanyang pagiging creative. Nung gabing iyon ay halos hindi makatulog si Binibining Santos sa pag-iisip ng paraan kung paano niya mahihigitan ang ginawa ng kanyang estudyante. Hindi siya maaaring matalo ng basta-basta sa paggawa ng manika. Ngunit ano pa ba ang pwede niyang gawin? Kahit na nga ang gumamit ng mga bagay ay ginawa na niya, mahigitan lamang ang manikang iyon ni Jovi. Tumayo siya sa kanyang kama. Naglakad ng paruot parito, ngunit wala siyang ideya na kumakatok sa kanyang isipan. Hanggang sa huli ay naaalala niya mga manika ng kanyang anak. Dali-dali niyang tinungo ang kwarto ng kanyang anak para tingnan ang mga manika nito na ang iba ay galing pa ng ibang bansa. Padala sa kanya ng kanyang ama na nagtatrabaho sa isang offshore na company.
Binusisi niya ang mga iyon, ngunit para bang bawat tignan niya ay hindi sapat ang kagandahan nun. Kailangan niya ng isang gamit na kakaiba para mahigitan ang gawa ni Jovi. Maya-maya pa, nabaling ang kanyang mga mata sa anak na mahimbing na natutulog. Hinaplos-haplos nito ang buhok ng kanyang anak at maya-maya sumilip sa mga labi nito ang kakaibang ngiti. Kinabukasan, pagdating ng mga estudyante sa loob ay sinalubong sila ni Binibining Santos. Kitang-kita mo ang namumula nitong mga mata at mga itim sa paligid ng talukap ng kanyang mata. Ganon din ang hindi kagandahang balat nito na parang nagmamantika. Magulo din ang buhok nito na parang hindi man lang nakapagsuklay. Kung kaya't, "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Si Jovi ang nagtanong. Okay lang ako, Jovi. In fact, natapos ko na ang aking manika. Ayun siya nasa mesa. Dahan-dahang nilapitan ni Jovi ang manika. Pero nawala bigla ang kanyang ngiti at napalitan agad ng panghihilakbot dahil sa nakita. Ang manika ay may balat na kagaya ng tulad sa isang tao. Maging yung buhok, mata, ilong at lalong-lalo na ang ngipin ay galing sa isang tao. Nang makita rin iyon ng iba pang mga estudyante ay nagsigawan ang mga ito dahil sa takot. Pero, "Maganda ba, class? Akala ko nga hindi na ako makakagawa ng ganitong kagandang manika. Salamat talaga sa anak ko." O, di ba? Tulad ng sinabi ko sa inyo noon, gagawa tayo ng manika gamit ang ilang mga bagay na makikita sa loob ng bahay. Tulad ng anak ko. Makikita rin naman siya sa loob ng bahay, di ba?